ligtas na kordero, nang makasunod tayo ng amang likha ito. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay magkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong nakikita? Buntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya at kandilan. Anghel na malinaw, kumot at kasuotan, buhay si Kristong pag-asa, papunta siya sa Galilea. Kami sumasampalataya, buhay kang talaga, hari ng ligaya, magbasbas ka. Hallelujah, si Kristo'y inihain na, pamaskong maamong tupa. Magsalo tayo sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Sumainyo ang Panginoon at sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ang araw na ito bilang sa atin bilang mga Kristiyano ay mahalaga at espesyal dahil si Jesucristo na ating Panginoon
na nagpakasakit at namatay sa krus ay muling nabuhay. Kaya ang damdamin ng bawat isa, ang damdamin natin bilang mga Kristiyano ay puno ng kagalakan. Maganda rin sa ating pagdiriwang na ito, sa pagdiriwang natin ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo, ay tignan din ang halaga ng muling pagkabuhay ni Jesus para sa atin. Ang muling pagkabuhay ni Jesus sa atin ay nagpapahalala sa atin ng bagong simula. Si Jesus mula sa kamatayan ay muling nabuhay. Nagbibigay ito sa atin bilang mga Kristiyano ng bagong simula sa ating buhay pananampalataya. Sa ating paghahanda nung panahon ng Kwaresma, na pinili nating talikuran ang mga pangit na gawain at kasalanan. At nagnanais tayo ngayon na simulan ang paglalakbay tungo sa pagbabago ng buhay. At sa bawat Kristiyanong nagbabago ang buhay, siya ay buhay na larawan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya maganda rin sa buhay natin, maging larawan tayo ng muling pagkabuhay ni Jesus. Na ang tagumpay ng Diyos ay nakikita sa buhay natin sa pamamagitan ng pagtalikod natin sa kasalanan. Naalala ko noon may isang tao at nung siya ay dati tamad-tamad siya mag-aral. Pag pumapasok ay parang walang gana, laging tulog. Pero nung nagpasya siyang magsumikap, ayusin ang kanyang pag-aaral. At siya ay nakakuha ng mataas na marka. May nakita siyang kaibigan niya. Dati niyang guro, nung elementarya siya, kung saan siya ay parang walang gana, late pumasok, nangongopya lagi. At nung nakita niya, yan na ba ang nagawa mo sa buhay mo? Nag-aaral ka na ng mabuti? Ay, totoo nga, buhay ang Diyos. Sa bawat buhay na nagbabago, nakikita ang muling pagkabuhay ng Diyos. Dahil buhay ang Diyos, may gumagabay sa atin sa ating pagbabago ng buhay, sa pagbabago ng ating puso. Kaya magandang hamon din at imbitasyon sa atin ito bilang mga Kristiyano ngayon. Taglay ang kagalakan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Sana makita din sa buhay natin ang larawan ni Jesucristong muling nabuhay sa pamamagitan ng ating pagbabago ng buhay. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay tagumpay sa kasalanan. Kaya tayo din bilang Kristiyano at nakikihati at nakikisaya sa muling pagkabuhay ni Jesus. Iniimbitahan din tayo ng Diyos ngayon na magtagumpay din tayo sa kasalanan at lumakad sa bagong buhay at pagbabago ng buhay. Totoo nga, buhay ang Diyos sa bawat tao na tumatalikod sa kasalanan at nagbabagong buhay dahil may grasya ang Diyos. Amen.